Ako pala si Richard Palmiano, taga Abella ng Naga City, dito po sa Bicol. Ang disability ko po ay muscular dystrophy. Parehas po ng dalawang paa ko, may mga kapansanan din po. Ang panganay ko pong anak na lalaki, ganoon din po nagmana sa akin. Yung anak ko din pong babae, PW din po, PWD, meron po siyang epilepsy. Ako po si Nelma Ricaport Palmiano, asawa po ni Richard Palmiano. Ako po ay 32 years old. Nag-start po yung disability ko, grade 6 pa lang po ako nung elementary. Nanghihina na po yung mga paa ko, madalas na dadapa. Yun po. Nung taong 1997 po, sa tulong po ng local government unit ng Naga kay Mayor Jess Robredo, ay tinulungan po kami makarating ng PGH dahil meron po doon siyang kapatid na isa ring doktor sa PGH sa rehab section. Doon po namin nalaman na ang sakit po namin ay muscular dystrophy na namamana po sa family. Siyempre po, unang-una, hindi ko po nagagawa na yung mga nagagawa ng normal. Ang paglalakad at pagtakbo, ang pagtatayo at pag-aakyat sa mga matataas tulad ng hagdan, hindi ko na po yun na nagagawa. Na ako lang po sa tulong po ng aking cane at sa ibang tao na umaakay po para makarating po ko sa isang lugar kung saan po mahirap para sa akin. Yun po talagang pinakang nahirapan po ako sa aking sarili. Kasi noon po, hindi ko pa talaga matanggap na kagamit po ako ng cane. So sobrang hiya. Halos hindi po ako nakakalabas ng bahay noon. So ano na lang po yung gagawin ko para sa sarili ko. Sabi ko, inisip ko na lang, pag hindi ako lumabas, hindi ko i-explore yung sarili ko, parang magiging tulad na lang ako ng iba dyan na walang mararating. Kaya may pangarap din naman po ako, kaya po kahit papano, sinikap ko pong makapag-aral, kahit hirap po ako sa paglakad, sa tulong din po ng aking pamilya at ang iba pong sponsor sa akin para makapagtapos po ako ng pag-aaral sa college. Yun po, hanggang kapasok din po ng trabaho, yun nga po, kahit talagang mahirap para sa isang may kapansanan ng magkikilos, sige lang po, patuloy lang po para talagang mamuhay din ng normal tulad ng iba. Nung nakilala ko po si Richard Palmiano, siya po kasi yung president sa aming lugar. President po siya ng Person with Disability. Yung kapatid ko po kasi ay member din po siya ng Person with Disability. Kaya doon ko po siya nakilala. Tapos, hindi naman po sukat yung physical. Marami naman po siyang talento. Doon po ako na-inspire sa kanya. Before pandemic po, talagang lagi na kami nag-online selling. Kung ano po yung mga nag-click talagang mga product. Through Facebook po yung mga kakilala namin. Yung malapit lang po sa barangay namin. Doon lang po yung ino-opera namin ng mga paninda. Bukod po doon sa paninda na yon, meron din po akong ino-offer online ng mga graphics arts kasi nagdi-design naman po ako sa Photoshop. Nagdi-design po ako sa mga t-shirt, tarpaulin, mga photo booth. Kahit maliit lang po yung binibigay sa akin, okay lang po yun. At least yung araw may pumapasok kahit maliit na halaga para sa pamilya. Sa pang-araw-araw pong gastusin, dapat alam po namin kung paano i-budget. Yung mga needs po na dapat para sa mga bata, yun na muna po ang pina-priority namin. Lalo na kung sa pag-aaral ng mga bata, pag may sobra-sobra, saka na lang kami ng ibang gusto namin. Yung pandemya po, pagdating nung taong 2020, para sa akin nga, mas magaan yung naging pamumuhay namin noon eh. Kahit nasa loob lang kami ng bahay. Ano po yung dahilan? Kasi yung LGU po, yung Naga City, sobrang malasakit sa mga mamamayan nila. Talagang sako-sakong bigas, talagang binibigay sa kada family. Hindi walang mayaman, walang mahirap. Talagang sinuportahan po kami ng city. Before pandemic po, nagtatrabaho ako, ma'am, as sales lady. Tapos nung nag-pandemic po, yun nawalan po ako ng trabaho. Pero
Maganda naman yung impact ng pandemic sa amin kasi marami pong nakatulong sa amin. Kaya hindi naman po masyadong naging hadlang yung pandemic po sa amin. Saka may konting savings din po kami nun, kahit papaano. Nagsimula po yun yung sa staff po ng PDAW, kung nalaman ko po yun kung ano po yung programa ng A-Trip. So, nagpalista po ako doon kasi naisip ko na maganda po yung pagkakataon na yun na matuto ng ganong paraan. Isa pa, libre din yung ino-offer nila na A-Trip. So, kahit may trabaho po ako noon, talagang ginawan ko ng paraan na makapasok po sa programa. Bali, nagbo-volunteer lang naman po ako sa isang NGO. Kaya nagsisimula pa lang po ako doon kaya hindi po ako maka-join po doon sa A-Trip na training. Kaya kinausap ko po yung asawa ko kung po pwede, kahit may maliit po kaming anak, na baka pwede siya para yung matutunan niya din, ma-share din sa akin. At the same time, yung mga sa business na tinuturo ng A-Trip, madadagdagan yung alam po namin at may apply po namin doon sa maliit na business namin online. Ang programa pong sinalihan namin yung Digital Business Basic Training. Maganda yung mga topic na tinatakil po doon at marami talaga akong matututunan. Like yung pag-budgeting po, tapos para naman sa pag-posting sa social media kasi ngayon po parang ang generation natin papunta na po sa technology. Mas magandang may talaga yung may kaalaman para ma-share ko yung nalalaman ko. Bukod dyan, kung may nagpaplano na mag-business, pwede kong turuan ng ganun kasi may alam na ako kung paano po yung mga pagpaplano. Yung business proposal na propose namin sa digital, hindi naman po pinapalitan. Parang na-engganyo nga po sila kasi yung business namin talagang nagma-market na po. Kaya sabi nila, i-push po yung product namin. Yung business plan ko talaga, medyo malaki yung start ng capital. Kasi hindi naman talaga ako mag-focus lang para sa sarili ko. Parang yung mga member ko po dun sa barangay, kahit sa ibang barangay din po, gustong matuto sa paggawa po ng mga delicacies. Yun talaga po yung pinakang plano ko. Magkaroon po ng isang lugar kung saan doon po kami gagawa ng mga delicacies, pasalubong, yung iba po ng mga souvenirs. Yun po, parang ititrain ko sila doon. Kailangan ng mga gamit, mga items, mga accessories. Kaya medyo malaki po yung talaga yung proposal ko. Parang pinalitan lang po yung parang amount. Nagamit po namin 5,000, syempre pang dagdag po sa puhunan, syempre po. Yun po ma'am, pandagdag puhunan at mas marami po yung nabenta namin at nakapagpakabit po kami ng wifi. Nung may wifi na po kami, mas maganda po at mas mabilis yung transaction namin. Nung una, hindi kami naglilista. So, hindi namin na-monitor kung magkano ba yung pumasok, magkano ba yung expenses, paano namin paano namin ma-monitor yung ma-adjust, kung ano lang dapat na igagastos at paano mag-save para yung kapital hindi mawala. Nakatulong din po yung pag-pricing po. Pricing and costing po. Noon kasi po, yung pagpa-pricing namin, kung ano lang yung naisip namin idagdag doon sa kung sa tingin namin tama, which is mali pala, parang pa kami, parang nalugi kami. Ngayon, sa tulong ng digital, nalaman po namin kung ilan talaga ang pwedeng idagdag namin. Tinatabi muna namin yung kapital, yung expenses, bago po yung sa profit po, doon po kami kumukuha ng at least 20% to 30% sa expenses. Tapos may savings po ng konti. Yung sa 5,000, nadoble naman po yun, ma'am. Hanggang ngayon po, nadoble naman po. Pag meron naman po additional na nakukuha sa labas, mas dinadagdag ko po yun. Yun nga lang mo yung talagang challenge sa amin, yung ibang aparatos tulad ng rep. Wala po kami talagang rep. Minsan,
Nakikilagay lang kami sa katabi. Nung time na nagte-training kami, kasi ang nararamdaman namin yung excitement, tapos yung bonding ng lahat po. Kasi everyday po, iba-iba yung nagiging topic. Parang na-challenge din kami. Parang nakaka-excite. Ano kaya yung bagong topic nila? Yun po. Kaya wala kami yung parang naging hassle para sa amin. Masaya yung naging impact po sa amin. Ang advice ko lang po, sana maging resourceful. Kung may pagkakataon po tayo, kung pwede magtanong, makipagkaibigan, maging open po tayo sa lahat. Huwag po nating i-stuck yung mga sarili natin kasi may kapansanan po tayo. Gawin po nating mas magaan yung pamumuhay po natin. Nandyan na po yung internet. Mas napakadali na po ng buhay pag may internet. Salamat po sa Voice Philippines. Salamat po sa Norphil, PFID at sa Lineal Fund. Sa Atrib naman po, ganoon din po, sana wag po kayong magsasawa sa pagtutulong po sa lahat ng mga may kapansanan. Alam ko po yung mga staff nyo talagang napaka matatalino at matsatsaga magturo sa lahat ng mga uri ng may kapansanan. Kahit ito may nahihirapan sa mga sitwasyon, sa paglalakad or pagkilos, sa pagsasalita, sa mga communication, lahat po ay ginagawa nyo ng paraan para magkaunawaan po yung isa-isa at matulungan po sila. Sana po patuloy pa rin po kayong tumulong po sa mga nahihirapan at yan, maganda po yung pagpat-training po ninyo. Sana tuloy-tuloy pa rin po yun. Salamat po.